at isang Revilla, pasok naman ang makaalyado ni VP Sara. Amy Villar, Marcos, Camille Villar, Marcos, si Pia Cayetano. Sige nga, isipin niyo mga kasama. Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Cayetano. Hindi ho yan binilang doon. So, yung akin and then in another ballot ay overvoted. 13 ho ang binoto ko. Nagsisinungaling sa sambayan ng Pilipino. For 15 years, I fought for clean and honest elections. Yan. At ito ang kalaban ng sambayan ng Pilipino para malaman ninyo ang COMELEC, ang rason kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano na ito? O estratehiya o political attack, o plan B ni VP Sara, may magwawala panigurado. Yan ang dapat nyo malaman. Bakit mga kasama? Hindi nila alam ang nasa isip ni VP Sara. Ngayon, ito. Meron nung kapapasok lang. Nakuha na natin yung informasyon. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang ho ang nakapasok. Inendorso ng religious group na ito. Isa, dalawa, tatlo. Bibilangin ko sa inyo. Bibigyan ko muna kayo ng isang pahapyaw para may idea kayo. Ito ho ay desisyon. Siyempre sa kanila po itong desisyon. Hindi natin saklaw ito. Kung ano po ang desisyon nila, respetuhin po natin. Diba? Ang inendorso po ng itong religious group na ito, itong mababanggit na pangalan. Sinisipon na naman tayo. Inendorso nila si Miss Pia Cayetano, Bato de Rosa, Senador Bongo, Senador Marcoleta, Amy Marcos at si Villar. Si Bam Aquino at si Bong Revilla. Nakita nyo yung plano. Nakita nyo, ito ho ay isang taktika o isang plano na talagang solid ang mangyayari dito. Kung nakapasok ang isang Bam at isang Revilla, pasok naman ang makaalyado ni VP Sara. Amy Villar, Marcos, Camille Villar, Marcos, si Pia Cayetano. Sige nga, isipin niyo mga kasama. Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Cayetano. So, meaning to say, ito rin ang tutulong pagdating ng oras. Pero hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa dito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil, di porkit inendorso yung iba, hindi sinolid, walang pag-asa. Lagi natin sinasabi, kailangan natin ng solid na boto sa Duterte. Ganun lang yung kasimple, mga kasama. Hindi natin binabatikos, hindi natin kaaway, hindi natin para siraan. Ito po ay desisyon po ng kanilang, Kaya tayo, alam natin na, na ganun nga, kailangan natin isolid na lang ang panalo natin sa Duterte. At doon sa inendorso ni VP Sara at doon sa Tatay Digong. Ganun pa man, ito nangatila lang muna ko, pasensya na. Ito ipasok natin yung balita dito kay Robin. Sa kaliwat ka ng political attacks na ginagawa ng kalaban ni Vice President sa kanya, bakit nananatiling kalmado lang
itong si Vice President Sara. Paano kasi? May Plan B. Sa Plan B na ito, kaya pala niya inendorso Yun. Senator Amy Marcos. Yun ang sinasabi I'm ko sa supposed inyo. to present Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ang plano ay plano. So, malakas pa rin. Hindi pa rin nawawala ha, ang simpatya o pabor kay BP Sara. Pabor pa rin eh. Kaya huwag kayong magdadamdam kung yung mga nakalistang pangalan doon ay yun lang. 'Di ba? Kinukuha ni BP Sara ang solid na panalo. Kinukuha ni BP Sara ang solid na kaalyado. Sabi ko nga sa iyo, ang politika, mapaglaro yan. Kailangan matalino ka yun. Matalino ka dyan, estratehiya mo, yung atake mo, at siyempre, hindi ka pwede madihado. O, di ba? Pumabor pa rin. Pumabor pa rin kay BP Sara, yung mga nakalista. Sino itong mga nakalista? O, sipin nyo, pag yan pumasok na yan, yung isa, Senador Bongo, Senador Marcoleta, Senador Cayetano, solid na yan eh. Yung kaalyado pa ni BP Sara na si Amy Marcos at si Camille Villar, 5 na sila dyan. Oh. Si Pia Cayetano, mahahatak yan dahil kapatid yan ni Alan Cayetano. Hindi nyo ba alam ang laro ng isang, meron isa rito ang laro maganda rin. Bakit? Meron laro to dahil nakuha na nila yung alyado. Kaibigan din to eh. O, kaibigan ni KIP ito, kaibigan ni Robin Padilla to. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Hindi kukuha si BP Sara ng pagdating na araw problema na naman. Hindi. Lahat kinukuha niya para maipanalo. Pero siyempre, kaya nga sabi natin, wag kayong titigil sa pagboto ng Duterte. Kulay green, malapit na ho. Kulay green ang suot nyo 3 araw na lang, botohan na. So tuloy na natin to. you. Does Sara really need Amy in the Senate for her impeachment case? Personal math at opinion ko to hindi ito based sa statistics or sa statements nila. Sa feelings ko lang ito na usual, tama ako. Bida senators of the 20th Congress, I think, will not vote to impeach Sara. 1. Jinggoy. 2. Alan Peter. 3. J.V. Ejercito. 4. Robin Padilla. 5. Mark Villar. 6. Migs Subiri. Kontrabida senators who I'm sure will vote to impeach Sara. 1. Rizal Tiveros. 2. Rafi Tulfo. Wild card senators. 1. Jesus Escudero. 2. Win Gatchalian. 3. Loren Legarda. 4. Joel Villanueva. Most likely to win these elections, according to surveys ito the top 15 and how they'll vote. Number 1, Bongo, kay Sara. 2, Bato, kay Sara. 3, Tulfo, Kontrabida. 4, Pia Cayetano, kay Sara. 5, Marcoleta, kay Sara. 6, Lacson, wildcard. 7, Soto, wildcard. But most probably, Kontrabida. 8, Revilla, Dito pa lang makikita nyo na. Dito pa lang sa survey na ito. Survey ito top 15. So talagang nagna-number 1 si Senador Bongo, Senador Bato. So ang pasok dito, kita nyo sabi dito, si Pia Cayetano kay Sara. Totoo naman Marcoleta, Sara. Lacson, wildcard. Pwede. Yung wildcard na ito, pwede itong pumabor, pwedeng hindi. Pero pagkakaintindi natin dito, yung si Senador Lacson, pwedeng mahatak to So hindi ko po sure kung magiging wildcard to o magiging kontrabida. Revilla, wildcard, most probably Sara yan. Maniwala kayo. Yun ang punto Bakit siya kinuha ng INC? Alam na. Nakalagay dito Binabasa lang natin. Revilla, wildcard, but most probably Sara. Kung papasok si Lito Lapid dito, ito nakasulat dito, wildcard din siya. Pwede siyang mahatak, pwedeng hindi. Si Binay, probably wala na yan, kontrabida yan. O si Camille, understood na yan.
For Sara yan. Kung papasok si Pacquiao dito lang sa survey na ito, ha, nililinaw ko mga kasama. Ayan, nasinipon na ako. Dito lang sa survey nito, kung papasok si Pacquiao, wild card, pwedeng mahatak, pwedeng hindi. Alam mo naman kasi, 'di ba, meron na siyang issue na ganun nga. Ngayon, dati kalaban, mabaligtad. Ganun lang. So, ito si Madam Amy, most probably Sara. Ito si Bam Aquino, most probably kontrabida ito. So, oo, hindi natin alam. Baka pagdating na araw, kasi ganito yan eh. Ganito nga, sabi ko kasi, laro ng politika. Ibang klase ang mga galawan pag sa politika. Dati kaibigan mo, dati kaaway mo, ngayon kaibigan mo na. Pag dumating naman sa susunod na eleksyon, kaibigan mo siya, ngayon naging kaaway mo na. Ganito. Bibigyan ko kayo ng isang magandang paliwanag. Dati ang unit team, di ba? Nagsama sila, pagdating ng punto, naghiwalay. Etong wildcard na to na sinasabi niyo na nakakasama sa inendorso ng religious group na si Bam Aquino, pwedeng mangyari na maging magkaibigan sila dahil dahil nakapasok o nakatiket. Pwedeng ganun eh. Sasabay sa agos, sasabay sa unos ng ulan. Pwede naman na siya maging bulok at basura. Pwedeng ganon. Kaya nga, ito, pag halimbawa man lang naluklok itong mga inendorso ng religious group, magkakaroon pa rin ng bulok. Kaya para maiwasan ang bulok, Duterte plus 2. 3 araw na lang ho. 9 na. Anong petsa na? 9 na. Diba? 3 araw na lang Duterte plus 2. In-endorso ni Bibi Sara o in-endorso ni Tatay Digong. Much better. Pag-usapan natin yung dayaan. Yung dayaan na binunyag ni Atty. Glenn Chong dito sa harap mismo ng COMELEC. Ano nangyari? Ito. Kasi merong testing na naganap. Ang problema kasi, nag-overvoting. Ayun ang mahirap. Di ba? Ito, pasok natin. At saka mamaya natin pakita yung overvoting na yan. Takot lang nila. Ayan. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, ballot test number 9.
Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan. Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Forton. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ulit sa election return doon sa screen, ang lumabas, si Lau Forton plus 12 konsihal. Test ballot number 10, George Garcia, Cluster Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sagutin mo yan! Ina nyo, ang tagal nyo nang pinagkaya yung eleksyon namin. Lahat ng Galit si Atty. Glenchong, napamura na talaga. Oo, kasi meron kasi mga video na lumabas, mga kasama. Ito, ipapasok ko lang, Hindi naman kasi may pagkakaila. Ano meron? Bakit nag-overvoting? Ano epekto nito? Ano meron? Bakit pag yung nababanggit ni Atty. Glenchong, bakit hindi maayos? Bakit may ganun lumalabas? Magkano? Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Itanong nyo rin kung magkano. Ay, pasok natin yung overvoting. Yung machines. When we did this in the con before with Chair George, when I shaded dalawang numbers, names, hindi ho yan binilang doon. So, yung akin, and then in another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOTEC dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, binasa. Yung 1 to only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 names I overvoted. Pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang nagde-decide na from 13 going 12 at sino ang hindi kasama sa 12 ko. So I requested the DESO to request for an overvoting of all. Tingnan natin yung kanilang mga machines dito. Kasi how come in that one, it was fine. Dito how come, sabi ng DESOTEC, it should not read overvote. Sayang yung boto mo doon. But they're reading it. Dito, 13 ang nilagay ko. Pero binasa niya 12. And then, ang aking mga linya, meron akong box, may diagonal, merong dot, merong star, and yung mga ganyang shading, yung dalawang sobra. So, yun ang question ko ngayon. Kaya nga buti meron tayong FTS. We requested the DESO to test all machines and let us do an overvoting. Dapat hindi binabasa. So, paano yan, ma'am? What will be action taken on that? They will, kaya nga ito, so they will put that in the minutes. Sila ang magre-report sa kami naman, I will report to PCRB. So, how can we make sure, ma'am, na hindi mangyayari yan on the day of the election? Yun ang maganda itanong natin sa kanilang lahat ngayon kasi we want to test the machines here. At least test natin yung overvoting. Kasi natataka ako, di ba? Merong A hanggang letter B. Yes. Meron kasi yung last na candidate na B. Napasok siya dito, pero sinong nawala? Parang ganyan ba? Ang akin is chooses na ang 12 ko ay ito. Despite nag-overvote ako. Yan, mga kasama, kita nyo naman. Sinadya niya mismo para malaman kung meron ba talagang problema. Meron ng problema. Ano gagawin natin dito? Kailangan sagutin yan agad. Agad-agad. Para hindi magkaroon ng dayaan. At dahil dito sa binunyag ni Atty. Glenchong, kailangan kayo mga kasama, mapagmatsyag kayo lagi. Isipin nyo yung pwede mangyari. Pwede nilang gawin.
Ang hirap pag ganito talaga. Ha? Pero, kaya sinasabi lagi ng ating mga kababayan at ating mga senador na tumatakbo, i-block vote nyo na. Duterte plus 2 para mahirapan sila mandaya. Upo, nagpapayag sa inyo. Anong ebidensya ko noong 2010, 2013, 2016 at 2019? Bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? O nagmi-meeting kayong 7 komisyoner dyan? Sana gumuho na lang kayo dyan eh. Wala kayong silbi eh. Ito, categorical to public accusation of an institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Nako. Sige, lumabas kayo. Pabulaanan niyo yung ebidensya ko. Nasa YouTube. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat yung ebidensya ng daya nyo. Kinasuhan nyo ba ako? Takot lang ninyo. Oh, andito na ako sa harapan mo. George, bumaba ka dyan. Harapin mo ako. Hindi mo kaya kasi alam mo may ebidensya akong hawak. At hindi ako nagsisinungaling sa sambayan ng Pilipino. For 15 years, I fought for clean and honest elections. Yan. At ito ang kalaban ng sambayan ng Pilipino para malaman ninyo ang COMELEC, ang rason kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Sa pagbibenta ng mga eleksyon, pagdaya ng eleksyon, kailangan tuldukan natin to. Nandyan yung affidavit ko. Malinaw ang sinabi ko. Nakipag-usap si Lisa Marcos Wala. sa may-ari ng Smartmatic para dayain yung eleksyon noong 2022. Nako po. 15 pages yung affidavit ko. Sinagot ba ni Marcos? Hindi. Kinasuhan ba ako ni Marcos? Hindi. Dahil totoo ang sinasabi ko. George, ulitin ko, ilang Pilipino ang dadayain mo ngayong Lunes sa araw ng halalan? Kita nyo? Kahit na sisigaw si Atty. Glenn Chunja, hindi siya binababa nito ni Garci. Bakit? Totoo lahat ng pinagsasabi ni Atty. Mapunta tayo sa speech ni BP Sara kagabi. Alamin nyo kung ano tapusin nyo mga kasama. Kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nyong malaman. Kasi, ano ba ang pag-uusap? Ano ba ang plataforma? Ano ba ang hinihiling ng ating sambayanan? BP Sara, pakisagot. Duterte! Duterte! Kahit umuulan, maambon, andyan sila. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda. Hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta
sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa akin. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Tama. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit,
higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Totoo yan. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Yan ang dapat tutukan. Hindi yung pamimigay ng dududa at nanakawin lang ng mga dorobo. So, at hindi lang yun, bigyan ng maayos na trabaho. Trabaho ang kailangan ng tao eh. 'Di ba? Sapat na trabaho ang humimok ng mga investor na mag-i-invest at para maraming Pilipino ang magkaroon ng maayos na trabaho. So hindi yung kukunin yung kaba ng bayan at ipapamudmod, ang epekto ay konti lang ang naipapamudmod, mas marami ang dinudorobo. Yan ang mga kaganapan sa panahon ng mga sakim sa kaperahan. Kaya mga kasama, itong speech ni BP Sara, kayo na ho ang umintindi, ang alam natin, ang pakiwari natin dito, kaya siya nandito, Duterte ang ilalatag niya dito. 9 na araw na lang ho, kulay green. Magsuot kayo ng kulay green at i-black vote nyo na po ang Duterte. Plus yung party list na matapang at unang-unang naghain ng impeachment complaint laban kay Bumenget. So hanggang sa muli mga kasama, abangan nyo yung daily upload natin. Meron po tayo, i-like and share nyo para mas maganda. I-share nyo at huwag nyo kalimutan i-like ng marami. Hanggang sa muli, bye-bye!